Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. Happy Thursday morning. Isang araw na lang, isang kembot na lang, Friday na. Tapos weekend na for most people. Oo, at meron pa rin tayong Olympic high, diba? At hindi pa yata matatapos yun at marami pa silang mga activities. Yesterday, nagkaroon ng parada. Mamaya pag-usapan natin yan. Okay, and of course, madami pang issues sa mga hearing. Uy, Ubi Pandesal, oh. Ubi Pandesal, oo. Madami pang as I said, madami pang issues na pinapag-uusapan. Anong issue? Wala na ako dahil nagkasalita pa, sinasabat eh. Gusto ko nga makita mo Ubi Cheese Pandesal. Naalala mo during pandemic? I actually ate one already. Lagi ka naman kumakain eh. Kahit bago tayo nag-start, inuubos mo na yung come on. Alam natin kung sino malakas kumain dito. Ay, hindi ko alam. Tawagin natin yung taga-control niya. Okay, we're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is brunch. Let's begin our countdown with the Heroes Parade of Filipino Olympians. The father of Golden Boy Carlos Yulo was among those who cheered for his son and other athletes. Here's the report. When the Heroes Parade of Filipino Olympians reached Rojas Boulevard, there was this man with a banner and could be seen cheering for Carlos Yulo. That's the father of the country's first ever two-time Olympic gold medalist. From his float, Kaloy was seen saluting his father, Mark Andrew Yulo. Following the parade, the Golden Boy shared a picture of his dad on social media. He thanked his father for the support and apologized for not being able to give much attention. Kaloy says he will meet him soon. The parade started from the Aliu Theater in Pasay City on Wednesday afternoon. Roads leading to the Rizal Memorial Sports Complex were filled with supporters. The parade was led by Yulo and bronze medalist Ira Villegas and Nesty Petesio. They were joined by fellow Olympians Giovanni Delgajo, Lauren Hoffman, John Cabang Tolentino, Elvin Aldo, as well as Kyla Sanchez, Jared Hatch, Ergie Bacyadan, and Carlo Paalam. Okay, so yesterday, nung nakita nga natin yung video at saka photos na kumalat nga na nakita natin sa crowd, yung kanyang tatay na merong banner na nakalagay na Kaloy dito papa mo. Talagang marami sa atin na naantig ang puso. Ako napaiyak talaga ako, ayan. Napaiyak talaga ako. Lumuha talaga ako kahapon nung nakita ko yan. Nakita ko talaga na parang sabik na sabik siya na makita yung anak niya. Naiintindihan ko yan because being a father also, you know naman, you're always proud of yung accomplishments ng son mo. Because nakita mo sila talagang happy-happy lang sila. Kasi for a dad, parang a dad kasi, extension ng pagkalalaki niya is the son. Although the dad will always love all the kids, pati yung daughters, pero extension niya kasi is his son. So, nakakatawa. Ano yung parang ano ba siya? Tawag ito, binuhat pa siya yata ng mga kasama niya para mas makita siya lalo. Tumungtong sila sa sidewalk para may elevation, tapos binuhat pa siya ng crowd para mapansin ni Kaloy. So talagang tumulo yung luha ko dyan. Talagang damang-dama ko yung pagkasabik niya at talaga yung pagka-proud niya sa kanyang anak niya. Tapos after niya, nag-post si Carlos Yulo sa kanyang Facebook account at sinabi at pinakita nga niya yung picture na yan na yung tatay niya nasa crowd at ang sabi niya ay makikita daw sila soon ng kanyang tatay. Hindi daw niya nakawayan na maayos at napagod din kamay niya sa mga autograph na sinainan niya. Masanay na siya because that's the way ganun talaga. Oo, marami talaga dahil ano na siya ngayon celebrity na kumbaga. From athlete to celebrity. Yes. Okay, tapos kahapon din yung mga cash incentives, pinakita yung mga tawag dito, yung kanyang pagbisita o pag-turnover sa kanya nung kanyang 3-bedroom unit na condo sa BGC. Okay, Carlos Yulo will visit the Signal office at 11 a.m. So mamaya yan, that is today, he's going to visit us and the reason for that is because meron din siyang one-on-one interview with our kapatid dito sa Signal family with Cheryl Cosim. Of course. Tapos mamaya din yung mauuna siya dun sa welcoming committee dito sa baba, sa TV5, of course with ating CEO, President, si MVP.
Diba? Ano ba si MVP? Hindi ko lang alam kung nandito siya, pero kasi di ba bibigyan din siya ng... may prize siya. May premyo siya. Daming premyo ni Kaloy. Pero sana makadalaw siya, no? Pero marami siyang gagawin today. It's interesting to see, no? Kung ano yung gagawin niya sa pera niya. Kasi si Hidilyn, nagtayo ng school. Magtatayo ba siya ng Carlos Yulo School of Gymnastics? Pwede. Marami na kasi ngayon ang nagkakaroon talaga ng interest sa gymnastics. Sa mga barangay, may mga pole. Di ba may may parallel bars na. May nag-viral na video, yung mga taga-barangay, nag-ano sila eh. Kanya-kanya sila. Hindi, di ba? Yung nagpa-parallel bars na. Okay, let's move on. Arriving at the 9th spot is the African swine fever, or ASF. The Agriculture Department has set up 8 inspection sites in Luzon to prevent the spread of ASF. These inspection sites are in Metro Manila, Cavite, Laguna, and Batangas, which is currently under a state of calamity. Those who are bringing meat products without a certificate of meat inspection are not allowed to travel with their products. Despite the spread of ASF, the DA does not recommend declaring a nationwide state of calamity due to ASF. Hindi naman buong bansa apektado, and yung ginagawang action naman ngayon would suffice. Is enough for now. Sabi nga nila, yung mga vehicles carrying yung mga kanilang mga livestock from other areas are going to be disinfected bago sila makapasok nga sa point of entry nila. Kasi, parang ganun din ginawa before eh. Parang yung nagkaroon ng outbreak dati ng, naalala mo yung FMD, yung foot and mouth disease, di ba? Nagiging protocol na rin yung tatapak ka sa disinfectant na mat. Tapos may gloves ka and may parang similar to a PPE. So ngayon at least further we reduce the hanggat wala pang steady supply of vaccines. Yes, and this is itong proseso na ginagawa nila ay para ang tawag dito hindi magkaroon ng interruption, hindi ma-disrupt yung repopulation program ng Department of Agriculture. Kasi pag may pumasok kahit isa dyan affected chain reaction. By the hundreds and thousands ang pagkakal natin diba? So, yun ang nakikita nilang way, no, para makontrol nga itong pagkalat ng African swine fever. And dun sa mga pupunta dun sa mga inspection sites na nabanggit natin kanina sa Manila, saan pa, sa Cavite, sa Laguna, Batangas, ay kapag wala sila ng certificate of inspection, sila ay hindi na papapasukin at pababalikin kung saan man sila galing. Diba? And which is yun lang, fair lang naman yun, no? Para nga makontrol yung pag-spread ng ASF. Okay, let's move on to the next. Coming in at our 8th spot, Senate President Cheese Escudero meets with the so-called Magnificent Seven regarding the PUV modernization program. Escudero clarified the issue on the Senate resolution calling for the suspension of the program's implementation. The lawmaker said this only covers those who have not taken part in franchise consolidation. Latest data from the government shows that around 83% of jeepney drivers and operators have been consolidated. Ang layunin namin, ipagpaliban ito sa mga hindi pa handa, sa mga hindi pa tapos yung route plan, sa mga hindi pa nakukumbinsin ng gobyerno. Hindi nila dapat ipagbawal o ideklarang kolorum itong mga rotang ito na hindi pa nagko-comply. Ipagpapatuloy namin ang nauna na kaming tumaya at yung mga hindi tumaya ay kailangan paliwanagan lamang ng ating kagawaran ng DOTR at ng ating Pangulo ng Senado. Kakausapin ngayon dalawang grupo para lubos pa nilang maunawaan kung ano pa ang dapat nilang gawin. Let's talk more about that. Pasang Mazda President Obet Martin is now with us on the line. Magandang umaga, Ka Obet. Magandang umaga, Diego, and magandang umaga, Angela, at sa One News. Isang magandang umaga po. Sige, Ka Obet, simulan po natin ito. No? Ano po ang mga takeaways natin at reaction nyo po sa meeting na naganap with Senator Escudero? Alam po ninyo, Diego and Angela, nung unang ilabas ang board resolution suspending the program of PUDMP, medyo nag-iba ang aming reaksyon pagkat hindi namin ang pagkakaintindi namin
ay sinususpindi yung programa. At kanya nga nung kami mag-press on the other week ay kaagad naman kami na ipatawag ng kagalang-galang na ST President Chis Escudero to his friend Mr. Cuevas at kami po inaimbitahan niya kahapon. At sa nasabing pagpupulong para po sa kaalaman naman ay kinit po nanonood sa atin sa One News, naging makulay po ang aming ugnayan at napaliwanag niyang mabuti na hindi naman sinususpend kaming mga nakiisa o tumaya na sa programa. Ang kanya pong sinasabihan ng suspension, yung pong mga hindi pa nakikiisa sa programa ay dapat maliwanagan ng DOTR at LTFRB at huwag na muna silang hulihin hanggat hindi nila naunawaan ang tunay na programa. So yun po yung amin na pagkaisaan. At yun nga, Angela and Diego, suportado nila ang ating PUBMP. Okay, so para malinaw po, ang suspension covers those who are not consolidated, ititigil muna ang panghuhuli para malinaw po. Parang yun po ang sinasabi ng ating Pangulo ng Senado. Yun din po ang naayon sa resolution. Kanya kami naman po ay sinang-ayunan namin yan para naman po yung ating mga kasama sa hanap buhay na hindi nakakaunawa ay mabigyan po ng pagkakataon na maintindihan ang programa at makikita sa magandang layon ng ating pamahalaan. Opo. Yung po sa mga tumututol o yung gusto po masuspend itong PUV modernization or public transport modernization, sinasabi po nila hindi daw po talaga nagkakaroon ng transparency pagdating po doon sa issue kung ilang porsyento na talaga yung mga sumali sa franchise consolidation. But sa inyo pong hanay, no, ilang porsyento po ba sa inyong grupo yung sumali po dito sa franchise consolidation? Alam mo, Ma'am Angela, i-generalize ko lang po. Base po ito sa datos ng LTFRB Central Office at ng NCR at halos sa po ng region, 83% na po ang nakiisa at lumawak dito sa programa ng consolidation ng ating kagawaran ng transportation at ng LTFRB. Sa amin namang hanay, personally, nasa 99% na po ang aking grupo sa Pasang Masang nakiisa po doon sa consolidation process. At siguro, Ma'am Angela, Sir Diego, gusto ko lang maidagdag na hindi naman po common nag-consolidate ng isang ruta, nagsama-sama ng mga operator, ay bibili na po ng bagong jeep. Hindi po ganun ang layunan ng DOTR at ng LTFRB. Sila po ay magsama-sama, mag-consolidate, at mapagkaaral, magkakaroon po yan ng proper dispatching, yung proper management, para maservihang maayos ang ating mga nanakay sa kanilang mga ruta. At ang mga operator na rin po mismo, kami, na nakiisa po ba, may malalaman po namin, Ma'am Angela and Ma'am Sir Diego, ilan pa talaga ang dapat tumakbo lang dito. Kung tayo 150, kailangan lang pala natin ay 80. Since tayo consolidated, patigilin natin yung 70, 80, patakbuhin natin at tingnan natin ang magiging takbo ng hanap buhay. Pero dito po, gusto ko lang liwanagin, una sa One News, wala pong madi-displace, walang mawawalan ng hanap buhay sapagkat since this is cooperative or corporation, may mga dividend na tatanggapin ang mga operator. Ang mga driver naman po ay lalabas din po doon sa mga gitna para magkakarelyebo at wala pong madi-displace. Yun po ang layunin ng ating kagawaran ng transportasyon, kay Secretary Bautista, Chairman Gualis ng LTFRB, upang makita natin, mapagbigay po tayo ng isang maayos na servisyo sa ating mga commuters. Ka-Obet, kumustahin lang po din namin itong mga ilang porsyento po na nabanggit nyo sa inyong grupo na sumali na po sa franchise consolidation. Kumusta po sila? Ano po ba ang nabago sa kanilang pagpasada ngayon na ngayon po ay sila ay under the franchise consolidation? Alam po ninyo yung marami na po ang nagsabi to, Ma'am Angela, talaga naging maayos ang kanilang proper dispatching na unit, kumita ng maayos at nasisilbihan na lang ng maayos ang kanilang mga pasahero sa nasabing ruta at naiiwasan na po yung pagsisigip ng trapiko sapagkat yun nga po, yung pagluluwag ng traffic o pag-aayos ng hanap buhay, nagkaroon ng proper dispatching, naging maayos po sila dyan. Unlike yung mga individual operator, dati, alam mo, pag individual operator, Ma'am Angela and Sir Diego, kanya-kanyang kayo dyan. May pilahan, binapastos. Ang nangyayari, takbo rito, takbo ron dahil nga kailangan kumita, kailangan makapag-boundary. Yun po yung mawawala na at maging maayos na po ang sistema ng kanilang paghahanap buhay.
Ka-Obet, madalas naman nakikipag-usap po ata naman kayo sa transportation sector natin sa government, no? Ano po ang mga suggestion po na nabigay nyo na sa kanila para ma-improve pa po yung PUV modernization program, and hopefully sana yung mga tumututol dito makita na pwedeng this could be a viable program? Sir Diego and Ma'am Angela, ang aming pong suggestion sa kagawaran, kalima Jimmy Botis, Sir Jojo Guadis, bigyan po na ho natin ng prioridad yung mga viable route na maaaring, yung mga viable route na makababayad para hindi naman po mahirapan sa pagbabayad at na yung makapagbayad sila ng maayos sa mga inutang nilang mga sakyan at maserve yung ating mga pasayeros. At yun naman po mga short routes na hindi naman po pwede bang viable, bigyan po natin pa silang panahon upang makapag-isip-isip at makapag-ayos ang kanilang kooperatiba at korporasyon. Gaya po ng binabanggit ko, yung mga proper dispatching, i-apply na nila. At kung ready na sila, that will be the time for them to purchase ng brand new unit. Opo. Ka-Obet, lastly po, no, dito sa mga tumututol or gusto po nila masuspend itong Public Transport Modernization Program, ang sinasabi daw po nila, hindi naman daw po sila tutol talaga dito sa modernization program, kundi lamang po ay wag daw po silang pilitin na sumali po dito sa consolidation. Kanina po dun sa interview na kasama niyo po si Senator Chis Escudero, sabi niyo po gusto niyo po mas mapaliwanagan sila. This is your, I think, opportunity. Pwede po kayong magsabi po sa kanila kung ano po bang klaseng paliwanag yung gusto nyo pong maipahatid sa kanila po upang makumbinsi sila na sumali po dito sa Public Transport Modernization Program. Ito naman po sa atin sa kabilang dalawa, ang Quezon at Manobela at sa mga kasama rin po natin sa hanap buhayan, siguro yung proseso po nito yung pag-aralan at lagi naman po silang iniimbita ng Kalinang Transportation for a meeting sa LTFRB, sa Chairman Guadis, at lagi na naman po nilang sinasabi, hindi sila tutol dito. Kung hindi naman po sila tutol, ano ba yung problema nila? Bakit hindi pa tayo magtulong-tulong, magkaisa sa programa? At kung meron silang gustong iparating na hindi nila gusto o kanais-nais, bukas naman po ang pintuan ng ating kagawaran kay Secretary Jimmy Bautista at kay Chairman Guadis upang mapag-usapan yung mga problemang kanilang sinasabi at mabigyan po ng solusyon. Hindi po solusyon ang pag-aklas. Ito'y perwisos taong bayan. Ang pinakasolusyon po rito, Ma'am Angela and Sir Diego, ugnayan, upuan ng problema at bigyan po ng maayos na solusyon. Alright. Meron pa? Lastly po pala, isingit ko lang din kasi ang sinasabi din po nila na mas maigi daw po kasi na mas nauna yung route rationalization dito sa consolidation. Your thoughts on that po? Ay tama po yan sapagkat yan din po ang napag-uusapan sa mga pagdinig sa mababang kapulang sa usapag yung rationalization. At yan naman po yung ginagawa ng LTFRB. Kagaya nga po ng binanggit ko kanina, Ma'am Angela and Sir Diego, among us consolidated sa isang route, kami na mismo ang makakatansya ilan ba dapat tumakbo rito. Parang we are also rationalizing yung ruta namin kung ilan po ang dapat tumakbo lamang yan. Sapagkat aminin natin ang totoo, marami hong units na tumatakbo, sumobra po ang pangangailangan ng tao kaysa doon sa talagang dapat tumakbo lamang ng sakyan. Tama po yun, rationalization. All right, with that, thank you pa sa Mazda President Ka-Obet Martin for joining us on the show. Maraming salamat po, Sir Diego and Ma'am Angela at sa One News. Isang magandang umaga po sa ating lahat. All right, coming up is the Kingdom of Jesus Christ giving bribe money to the National Bureau of Investigation. And what are the new charges filed against dismissed Mayor Alice Guo? Marami pa po tayo pag-uusapan today. We are just getting started, mga kapatid. More of our top 10 news when brunch returns. Keep it here on One News.
good morning. You're still watching Brunch here on One News. Happy Thursday po. Happy Thursday sa ating viewers. Si Sam Pokemon Go daw, happy Thursday, mga ka-brunchies. Gary Field, good morning din. And si Ralph Domingo, thank you for your... On the road si Ralph Domingo ngayon, pero nakatutok pa rin siya sa atin. Nakatutok talaga yan si Ralph. Madami siyang nakikita. At si Ate Nina Benales and the rest of our Jessie Mendez family, na katutok din yan sa atin. Si Mig Sebron, of course. And si Alex Fuentes, Oscar N, Mark Santiago, Gary Ko, mga nanonood naman sa atin yan sa YouTube. Of course, si Tita Daisy and Tito Naldi. Okay? Alright. Let's continue with our countdown. Ranking 7th is the oil spill in Bataan. The Senate has started its investigation into the oil spill in Bataan caused by 3 sunken oil tankers. Senator Francis Tolentino said government negligence may have caused these maritime accidents. He questioned how the tankers were given clearances despite discrepancies and bad weather at that time. This is a circuitous, calamity-induced incident, and the blame should always be attributable to the government itself. Sino-sino po yon? Andito lahat yung mga personalities. Sino ba yung nagbigay ng lisensya? This is smuggling. Meanwhile, Oceana Philippines International Vice President Attorney Gloria Ramos sought transparency on the issue. She also lamented how the oil spill caused damage to the ecosystem. We listened to the coastal residents and, of course, the local government units, which have already declared a state of calamity. So may nangyayari na, may damages na, may loss of livelihoods na for the coastal communities, and of course, impact sa environment. Kaagad, meron na yan. Alam mo, maganda yung point ni Senator Francis Tolentino. It's because modern times na to eh. Yeah. So pag modern times, meron na tayong way of determining real time, if you cannot predict, but this may lead time tayo makaka-determine whether may possibility na yung dadaanan ng yung route plan ng isang barko. Kasi di ba, aeroplano ang boat, meron yung plan eh, flight plan, may route plan yan eh. Makikita mo kung safe yung dadaanan na yon. So more or less, may idea yung captain dapat kung safe yan, or even the marina. Pero yung point na pinayagan daw maglayag, maglayag. Wala ba at that time, gale warning? No, parang wala naman warning daw sa area na pupuntahan niya. Tapos ang sabi pa ata ng mga Coast Guard at that time, kasi nung nakadock yung barko, malinaw daw yung weather. Pero yung pinuntahan niya daw, biglang nagkaroon ng waves. You cannot predict waves. But at least man lang, meron some sort of idea yung captain. Okay, call ko to. May possibility na malakas ang alon. May ganun eh. Hindi mo ma-predict, but may prediction of possibility. So nasa call ng captain to err on the side of safety, wag muna tayo umalis. Or even the marina can stop them. Uy, baka tumaas yung alon, wag muna kayo umalis. Number 2, wala palang permit yung iba. Yes, wala. Yung isa nga tumakas lang. Yung di ba, July 25, itong si MT Terranova. Siya yung may dalang 1.4 million liters of industrial fuel. Tapos, nung July 27, si MTKR Jason Bradley naman. Nung una, sinabi nila wala tong dalang fuel on board. Pero apparently, meron pala 5,500 liters. Yes. Tapos, pangatlo, July 31, ito hindi naman siya lumubog. Sumadsad siya eh. Diba? Itong MV Mirola 1. Na ngayon, ito yung sinasabi nila na tumakas na nahuli na before, tapos tumakas, tapos walang permit na naglayag na. Kaya siguro iniwan na lang doon, di ba, we are just assuming right now, iniwan na lang doon kasi baka mahuli sila whatsoever. So ngayon, yung Senate investigation nga dyan na tinitignan nila kung meron bang mga connection tong tatlo na to. Although itong MT Terranova rather, nakikipag-coordinate sila. Maaga, from the start parang they were coordinating. Nakikipag-coordinate sila and they even hired yung Harbor Star ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan nun, di ba? Para tumulong doon sa... Yung salvage group. Oo, di ba? Tapos, ang problema, itong MV Mirola 1, hindi siya nakikipag-coordinate. Yung owner, hindi nakikipag-coordinate. Sa Coast Guard, although meron na daw yung salvage group doon na nakatutok sa recovery, di ba? At pagkaano ng oil valves, pagtatakip,
pero they're still not talking to the Coast Guard, tulad ng sinabi mo. At saka yun yung sinasabi nga dito, nung sa Oceana, yung mga nagbabantay kalikasan, etc. Ay talagang malaki yung impact nito. Even if sabihin mo lang oil spill lang siya na makonte, etc. Diba? Ang tawag nga nila dito, death trap yan sa marine life natin, marine ecosystem. So, kailangan talaga bantayan kung ano yung mga, ang tawag dito, yung panganib na dulot nitong oil spill na ito. Although ngayon, ongoing nga yung operation ng pagsasiphon ng oil doon, na maingat sila, dadalhin yung mga oil na yun na nakuha from na lumubog na bagyo sa waste facility and to make sure nga yung mga karatig bayan doon na hindi maapektuhan nitong kinukuha nila ng mga oil. Kasi mapanganib din yan sa kalusugan ng respiratory, di ba? Respiratory issues, madami yan. Anyway, let's move on. Coming in at the top 6, the PCSO will shoulder the doctor's fee of indigent patients. The PCSO says this is effective beginning October 30, coinciding with the National Charity Day. Prior to this, only the hospital bill of patients covered by PCSO's medical assistance. The PCSO is set to issue complete guidelines on the matter in the coming days. PCSO intends to cover the professional fee of doctors, whereas before, we only cover the hospitals, the room, at hindi pa nga lahat ng room, no? And now we will cover the professional fees of doctors. Sabi nga nila, magandang balita yan kasi ang nangyayari, kaya tumataas din yung bill ng mga pasyente, hindi sila makaalis dahil hindi rin nila mabayaran yung doctor's fee. Hindi mo mabayaran and you're waiting for the clearance to come from yung let's say sa PCSO kasi humingi ka ng tulong or sa PhilHealth. Pero while waiting for it, syempre, you're incurring other expenses. Exactly. Kahit wala ng gamot, binabayaran mo yung kwarto. Yes, oo. Pero yun nga, ang kailangan malinaw dito, kasi hindi naman lahat, hindi 100% yung ibibigay ng PCSO. May portion lang. May portion lang. Ilang porsyento yun? Magkano? Yun ang tatanong Depende natin. sa package yun Oo. Tapos number 2, ilang araw bago nila mabigay sa doktor yung professional fee. Because meron tayong mga history, diba, sa government na ang tagal magbayad ng, kunyari sa PhilHealth, ganyan. Tapos meron din mga ibang reklamo sa mga ospital na yung mga letter, yung guarantee letter from PCSO, hindi rin kaagad nabibigay sa kanila. So yung utang kasi, supposedly utang sa mga ibang hospitals daw. Di ba, naalala namin PHAPI, yung Private Hospitals Association said, although they are PhilHealth is already settling ibang debt nila, ang problema, it's in tranches, hindi siya kabuuan, or not a high percentage of it. So, kahit nabayaran mo ang certain tranche, pero may panibagong kaso papasok sa hospital na may guarantee letter, so useless din ang pumapasok dahil nagko-compound lang yung mga utang ng PhilHealth, hindi natatapos. Yes. So, yun ang dapat natin na malinaw dito kung makakausap natin from PCSO kung ano yung mga guidelines nila para mapatupad ito. Kailan nila ito papatupad, magkano yung ibibigay nila, tapos ano yung timeline ng pagbibigay nila sa doktor ng bayad, etc. Kasi yan importante yan dahil alam mo, kapag hindi nga, tulad na nabanggit natin kanina, ay may langaw siya. Hindi hindi ang tawag doon, hindi kaagad mababayaran yung mga doktor, problema din yun, di ba? Alright, mamaya subukan po natin ma-interview yung mga taga-PCSO. But for the meantime, let's continue with our countdown. Entering our top 5 is the Maharlika Investment Corporation. The Finance Department admitted that the state-owned firm has yet to make an investment. During a Senate hearing yesterday, Finance Secretary Ralph Rector said the corporation is already conducting day-to-day operations. However, Maharlika is still looking for employees. Rector said the DOF is currently fixing the package deals they will offer to potential employees of Maharlika. The Maharlika Investment Corporation was formed by the Marcos administration to run the country's sovereign wealth fund. They've been in operations for about 6-7 months right now. So it's like a startup.
I think they found their office already. They're looking for employees. We're determining the pay packages to be given to the employees of the Maharlika. And they're scouting for investments. Ang naalala ko lang before, di ba, parang tinataasan nila yung pagbigay doon sa mga board members, ng sweldo nila. Tapos, ito yung inabangan din natin doon sa State of the Nation na address ni Pangulong Bongbong Marcos the last time, na hindi naman din niya nabanggit. Diba? So, wala pa silang dito, wala pa silang follow-up on this. Naghahanap pa rin pala sila ng mga empleyado. Alright, let's continue with our countdown. Switching gears, on our top 4, the PNP is set to review the anti-drug strategies implemented during the previous administration. These include the Oplan Double Barrel, which has 2 components. Oplan Tokhang, which involves a knock and plead approach, and the Oplan High Value Target, which targets big-time drug sellers. PNP Chief Romel Marbil has ordered the creation of a review panel to study these approaches. During the Pinoy administration, I think DILG Secretary at that time, Mar Rojas, had a similar approach, yung Oplan Lambat, Sibat, or Sibat, something like that. O yung mga entrapment for drug dealers and in general, yung mga criminals, which is quite effective, but it wasn't focused on drugs. That's why President Duterte won with a huge mandate because at that time, growing problem na ang drug issues. Yes. Ang daming drug-related crimes nangyayari, so he focused on that. Pero ang ginawa niya is yung Oplan Tokhang, di ba? Yung Tokhang yun. Which focus dun sa mga liit-liit na mga... Yung papaaminin mo yung isang pusher. Oo. Ang problema... So, doon din nauso yung nanlaban. Nanlaban. Oo. Kasi mamatay yung mga nahuhuli. And to the point na merong isang bata, si Kian. Kian, yeah. Diba? Caloocan ba yan? Oo, sa Caloocan. Caloocan. Kasama siya doon sa mga nanlaban. Apparently, parang gagawa lang siya ng assignment, lumabas, etc. Tapos nasama siya doon sa... Nakasuhan naman ata. Oo, nakasuhan yan. Diba? Pero yun nga, yung pinag-uusapan natin ng mga strategy nila when it comes to combating illegal drugs. Maganda yung strategy nila ngayon is because, di ba, isakalin daw yung supply chain. In other words, you will... focus on yung mga big-time dealers dito and then ang gagamitin mong asset yung mga tao sa baba. Di ba? Alright, sige, balikan natin, Diego, kanina yung pinag-uusapan natin tungkol sa PCSO because meron tayong makakausap today. Let's talk more about that. PCSO Assistant General Manager for Charity Sector, Dr. Larry Cedro, is on the line with us. Magandang umaga. Hi, good morning Angelo and Angela at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Yes, I'd like to start. Sino po ang mga qualified na maka-avail ng free doctor's fee? Okay. Primarily, ang ating bigyang prioridad dito ay ang mga indigent patients na lumalapit sa atin. And then, as mentioned and announced by the GM, the professional fee is part of the augmentation of PCSO to the needs of our kababayan. Ilang porsyento po or magkano po yung maibibigay ng PCSO dito na professional fee sa mga pasyente na kailangang magbayad ng PF, ng doktor? Okay. Sa ngayon kasi, Angela, naka-case rate ang PCSO sa kanyang medical assistance program. Right. No? So, basically, pag na-establish namin kung magkanong halaga ang pangangailangan patungkol sa hospitalization and professional fees, then ito po ay ilalagay naman natin sa ating guarantee letter kasi ang guarantee letter ang medium of transaction ng PCSO sa medical assistance program. So parang ano po yan, isasama na siya dun sa typical na guarantee letter na babayaran na porsyento ng PCSO sa ospital tapos ilalagay na po doon yung dun sa professional fee, tama po? Yes. Nakapaloob na doon that the guarantee letter may be utilized both for the hospitalization expenses or that of the professional fees, whichever is applicable. Kung may mga usapin kasi tayong natatanggap na ang pangangailangan na lang talaga ng individual ay yung payment sa professional fee. So at least by this time, as announced by our GM, GM Robles, ito ngayon ay matutugunan na ng PCSO. Yes. I'd like to clarify din po, yung marami kasi sa mga indigents natin na wala pa rin access to documents to prove yung that they are indigents. For this po,
kung emergencies, may possibility po yung mga doctor's fee masama pa rin sa pag-waive natin dito? Yes, Angelo. No? We will still be able to provide the necessary assistance given the situation na kinakaharap ng isang individual. And ibigyan na natin ng emphasis din, Angela, that this move of PCSO is in response to the instruction of the President and that of Speaker Romualdez in order for us to expand and to support lang yung DOH MAI program nila to complement the program of DOH and that of PCSO. While we understand kasi po, ang dami talagang humihingi ng tulong sa PCSO, may mga programs rin po tayo in place to make it easier for mga kababayan natin, especially mga may cases na medyo malala na mas madali ang proseso po to apply for these programs or the aid or yung help na binibigay ng PCSO. Yes, Angelo, actually, ni-reduce na natin yung mga documentary requirements para maka-avail sila ng assistance sa amin. Ang kailangan na lang talaga naman nila is the medical abstract and ang statement of account na pirmado ng billing section head and the ID of the patient and that of the representative who is applying for and in behalf of the patient. So those are the basic documents na lang ngayon na kakailanganin. And that will be enough for us to make the necessary evaluation. Okay. So, yan din po yung mga kakailanganin. Dito naman po, doon sa hihingi din po ng pambayad sa professional fee. Yung mga nabanggit nyo pong documents. Yes, Angela, I confirm that. Kung ano yung dokumento na sa hospitalization, ganoon na rin ang sasama natin for issues affecting the professional fees naman. Normally po, ilang araw po para po mabayaran ng PCSO ang ospital doon sa bill ng isang pasyente at ngayon po isasama na yung professional fee? Okay. Dalawang bagay muna, Angela. Una, we can assure everyone na once kumpleto ang dokumento at nag-qualify sila, within 24 hours, i-release namin yung guarantee letter. Patungkol naman sa payment, we are committing within 45 days. Pero based on our actual practice, we can settle the bill within 30 days naman. The reason I asked this po, Doc Larry, because sinasabi nga po dito ng House Committee on Appropriations Chairman and ako, Bicol Party List Lawmaker Zaldi sabi niya po ay pinapaalalahanan niya po ang PCSO dun sa, ang tawag po dito, yung mabilis na pagbayad sa mga ospital. Kasi may mga incidents po or mga instances na yung mga ospital po ay nagsasabi nga po na hindi pa po sila nababayaran. Meron po ba tayong data on that? Kung may mga ilang ospital pa po tayo may mga backlog when it comes to paying them? In so far as the arrears of PCSO, Angela, I believe halos natugunan namin lahat. What we are processing right now are the current accounts na patungkol sa mga recently issued guarantee letters. So, naging judicious naman ng PCSO to settle the obligations sa kadahilanan kasi part ng aming commitment and minomonitor kami sa performance namin yung prompt settlement of our obligations, Angela. All right. With that, thank you so much. That was PCSO Assistant General Manager for Charity Sector, Dr. Larry Cedro. Thank you so much. Thank you very much, Angela, and good morning to all. Going to the top 3 is Pastor Apollo Kibuloy. The head of the National Bureau of Investigation Region 11 has denied receiving bribe money from Kibuloy's Church Kingdom of Jesus Christ. NBI Region 11 Director Arcelito Albao said this after a former KOJC member said he was receiving bribery from the religious group. Albao said he has no personal connections to Kibuloy. The NBI attempted to arrest Kibuloy in the KOJC compound on August 9. However, the pastor is yet to be seen by authorities. Yung sinasabi po ni Ma'am Arlene Stone na nasa US ngayon ay wala pong basis at walang katotohanan. Nirespeto namin yung pananaw niya, nasabi niya yan dahil ang gusto niya sigurong gawin namin ng pag-serve ng warrant of arrest ay yung gamitan namin ng puwersa.
Kami naman, sa konti namin dito sa NBI 11, kunting mga empleyado, mga personnel, ay hindi namin kakayanin na sa batalyon or thousands of people inside the kingdom of Jesus Christ, hindi namin kakayanin dito sa NBI na gamitan sila ng puwersa or dahas. Pasensya na sa kasi kay Angel pala dapat mo yung akin eh. Oo. Anyway, itong last 2 months naman lahat ng extra ko inagaw naman ni Angel. So I think that is just this compensates for that na isang item makunin ko. Okay, stick tayo sa issue. Inagaw mo pa rin. Ito yung issue na sinasabi ko. Favorite issue ko kasi yan kaya kinuha ko. Bakit? Oo nga. Sige, binibigay ko na. Sige, ako nag-reklamo. It fascinates me kasi sa'yo na yan. Ang daming issues na for smaller people na hindi kaagad napapaharap sa mga kaso nila. And then you have somebody who nahuhuli at somebody who has a bigger case, child trafficking. 'Di ba? No less than child trafficking, endangerment yung sa mga bata natin, and yet hindi mahuli-huli. 'Di ba? So are we even sure that he is still here yet? Sabi ng PNP. Yes daw. But remember, ang KOJC, ang location, geographical location niya sa Davao City, supposedly may access sa runway ng airport, diba? And secret passages. Secret passage. And also may backdoor area yan sa Mindanao. May daan sa Mindanao yan going out to the Philippines unnoticed. Remember, si Teves, kaya siya nakaalis. Nakakapunta sa Timor-Leste, di ba? Ay, hindi kasi si Teves at that time, nasa ibang bansa talaga siya, US. Tapos, hindi na siya umuwi. Si Alice Go, nasaan? Yun ang di natin alam. Pero sabi naman ng mayor niya, yung lawyer niya, andito pa rin naman daw. Pero going back dito sa issue na to dun sa NBI na allegedly sinasabi tumatanggap ng bribery money, ay sinasabi nga, ang nagsasabi nito yung si Arlene Stone. Si Arlene Stone ay former member ng KOJC at isa siya sa mga complainant, no? Against Pastor Apollo Quiboloy, and she's now based in the US. At sinasabi niya, personally siya daw nagbibigay ng pera doon sa regional director. Yun ang sinasabi niya. Tapos kaya sabi niya, kaya hindi yan mahuli-huli dahil ganyan. So, sinasabi niya, actually, she demanded na dapat daw maalis lahat yung mga tao na yun para talaga magkaroon ng pagkakataon na mahuli talaga si Pastor Apollo Quiboloy. Ganun itong issue na yan, sabi niya, personally siya daw ang nagbibigay. Yun ang kailangan imbestigahan I'm not implying anything, but there pero must be... syempre, dinideny ng NBI. Well, I'm sure may mga connections yan, definitely, si Pastor Apollo Quiboloy. But it's been a while, di natin mahuli-huli. Diba? So, deep pockets, ika nga, sabi nila. Ay nako, kaya naha-high blood tuloy tayo lahat. Okay, but don't go away because we're not done yet. May dalawa pa tayo. Stay with us. Welcome back. You're still watching Brunch here on One News. Good morning sa lahat ng viewers natin, lahat ng bumabate sa Facebook, at least sa side ko, kay Angel kasi nakamonitor sa YouTube. The usual suspects. Vlad, si Vlad pala. Good morning. Si Hener, si Barb, si Tash. Good morning sa inyong lahat. Okay, let's go. Continue. Going straight to our top two, Neda says the threshold for food poverty is 64 pesos a day for 3 meals. That means those who spend more than 21 pesos per meal are not considered food poor. Neda's secretary Arsenio Balisacan, though, told senators that the number was outdated. Several groups slammed Balisacan and his agency for being out of touch with reality. Bagong Alyansa Makabayan, or For One, says NEDA officials themselves should try living on a 64 peso a day food budget. So that's 64, lalabas yan 20 pesos per meal. No, per person ba yan? Oo. So let's say 20 pesos... Alam nga naman pang per family. No, kaya nga kinaklarify. So 20 pesos ang meal mo, food poor ka. Pero kung tumaas ka ng piso... Hindi na. That's why sabi naman niya kailangan daw i-update yun. Actually, noong 2020, if I'm not mistaken, 2021, at 55 pesos. Alam mo, even if you adjust for food costs, traditionally kasi ang mga restaurant or yung mga groceries, ang food cost mo is about 35 to 50%. So, assumption mo, ang 21 pesos, bibigyan mo ng 50% food cost.
wala ka pa rin mabibili. At saka anong sustansya? Kahit naman, let's say for example, ang mga Pilipino, maparaan, makakagawa ng paraan para makakain sa halagang 20 pesos per meal. 'Di ba? Pero kahit na makagawa sila ng paraan, anong sustansya yung makukuha ng isang tao sa 20 pesos? Sabihin na natin, ang pinaka-basic sustansya, pinaka-important need natin as a human being, protein. Okay, sabihin mo, ang manok is, sabihin mo, 110 per kilo. So which means, in order to may sustenance ka for the whole afternoon, you need at least 100 grams of protein. So 100 grams of protein equals to, sabihin mo, 110 per kilo, 100 grams of protein. Sabihin mo, 10 pesos na. Nag-nosebleed ako. 10 pesos and 10 centavos ang 100 grams of chicken. For 100 grams na yan, di 21 daw, di ba? Yung kanin, magkano isang cup? Sabi mo, 6 pesos, 16 pesos na yan. Wala pa yung mantika at saka apoy na ginamit. 21 Mahirap pesos. talaga. 64 pesos per person for the whole day na yon. So lumalabas siya, kaya natin pinag-uusapan. Yeah, 21. Lumalabas siya 20 per meal. 20 per meal. Paano mo 20 per meal? Diba? I don't understand that. So, ibig sabihin, pag ganyan, hindi ka na Today, ha? Today, I don't understand. Ang pandesal nga, magkano ang pandesal? 9 pesos na ang pandesal, eh. Aywan, oo. pesos. Bibili lang. Pero, diba? Challenge nga natin sila. No. Sabi naman ng Nineda, diba? Si our Secretary. And then why come up with a figure? If it's hindi pa daw updated yun. Antayin mo yung update why nila. Did you come up 70 pesos. Why did you come out with an outdated figure? They don't come out with it and say pinag-aaralan mo yung new figures. Actually, totoo yan. Kasi ang hirap naman talaga. Parang nung nakita ko nga yan kahapon sa news, 64 pesos. So kung a family of 3 kayo, times 3, sabihin mo na 180 plus pesos to para 183, 84, hindi ka food poor. So parang lumalabas, parang ang sweldo mo, magkano, di ba? So ano kinakain ko? Toyo at kanin? At kalamansi? Wala talagang sustansya. Kawawa naman to mga tao natin dito, walang makain. Bigas nga lang magkano bigas, di ba? Para sa 1 kilo, ilang individual sa isang pamilya makakakain nun. Siyempre, ngayon, ang kilo ng bigas, pinakamura na, sabi mo na. Yung commercial well milled, 50 pesos na. Sige, bili tayo sa Kadiwa. Naka-compute ka ba? Bili tayo sa Kadiwa, di ba? May 49, may 29. Yung 49 na, maganda na eh. Oo. Mahirap pero hindi dapat pag-aralan talaga. Hindi kasi sustainable. These are dole outs at the expense of the government. Yes. Pero any expense of the government is also an expense ng taxpayers. May impact din yan sa budget kasi ng government natin. Taxpayers money kasi yan. What we need is sustainable processes in which rice can be manufactured cheaper. Yung food security natin, it has to be ang tawag doon yung matibay. Kasi yung food security, sustainable. Food security, hindi po natin matatawag na food security yung kunyari, meron lang tayong pagkain today or tomorrow. It has to be food security para may pagkain po future generations. Diba? Alright, let's continue with our countdown. Still on our top spot is Alice Go. After getting dismissed as the mayor of Bamban, Tarlac, Go is now facing tax evasion charges from the Bureau of Internal Revenue. Here's the report. Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. went to the Department of Justice yesterday to file tax evasion charges against Alice Go. This happened 2 days after Ombudsman dismissed her from government service. Based on the complaint, Go admitted that she sold her shares in Bauful Land Development Corporation to tycoon Jack Uy. BIR eventually discovered that Go did not pay 500,000 pesos in capital gains tax and documentary stamp tax returns. Una-una, consummated na yan, kasi dapat bago pa yan, nung nagkaroon ng transaksyon, nung nagkapirmahan yan, at nung bago ilipat yung shares dun sa bagong bumili ng shares na yan, ay dapat bayad na yung buwis. Aside from Go, BIR also named Uy and Baufus Corporate Secretary Rachel Joan Malonzo Carrion in their tax evasion complaint. Mabigat din ang parusa laban doon sa corporate secretary na hindi tiningnan na bayad ang buwis kasi nasa batas yan na bago ka mag-transfer ng shares sa corporate books at saka sa pag-report sa SEC ay dapat makita muna na bayad ang buwis. So itong corporate secretary may pananagutan din dahil kasi tinransfer niya yung shares sa libro at sa base sa records ng SEC na hindi bayad ang buwis.
If found guilty, Go and others will pay fines and face prison time. It is up to the court how long the accused will spend time in jail. This is Go's second criminal complaint. She is also facing trafficking complaint due to her alleged ties with the raided Pogo in Bamban. Go is still hiding from authorities and the public. In an interview with The Big Story, her lawyer Stephen David said he is still convincing Go to come forward and face the authorities. I was always persuading her to present herself before this proper forum kasi I regret kasi na she cannot even present her side. Kasi if you will not appear before this tribunal, parang ang hirap magdepensa. So sayang naman kasi ako I believe in the merits of her defense. For News 5, Camille Samonte, We Are One News. Mahaba ang laban na tatahakin ito ni dismissed Mayor Alice Go. Pero i-appeal naman ata eh. I-appeal. Kaya ang problema kasi hindi nga siya nagpapakita. And when you do yung mga appeal, yung mga whatever it is that you need to do, kailangan ng mga pirma niya din dahil siya yung accused. Saka when they ask si attorney ni Alice Attorney Go, Stephen. former Mayor Go, sinasabi niya, I'd like to believe she's still here. I think she is still here and I was guaranteed that she is still here. Pero he admits naman na physically hindi pa niya nakikita. Hindi pa nakikita. So in other words, he's banking on the word of Alice Go na nandito pa siya. Kaya sabi niya, sayang yung pagkakataon na ma-defend mo yung sarili mo. Like for example, sinasabi nga niya na yung issue ng birth certificate. Diba? Pwede natin yun may defend kasi dapat mas mauna yun eh. Kasi kung halimbawa mapatunayan, let's say for example, hypothetically, mali pala yung ebidensya nila against Alice Go, di ma-dismiss lahat yung kaso na yan, yung mga kowanto. Kasi ang basic foundation ng case nila ay hindi siya Filipino. So kaya sinasabi niya, dapat mas mauna muna yung desisyon ng korte doon sa birth certificate niya. At saka natin puntahan yung mga ibang mga kaso niya. Sabi nga nila, ika nga, di ba, the saying goes, with flight is an ambition of guilt, di ba? So parang tumatakbo ka, may tinatago ka. Oo, it's better that she comes out and proves herself. Ang dami nang tatago. Oo. Sorry nabalik na naman ako kay ang dami nang tatago. Kaya sabi nila, sana all, di ba? Yung sa Philippine Star, sabi nila yung editorial doon, sana all. Kasi ang bilis nga ng mga kaso na naihain dito, nakakapag-desisyon na yung iba. Sa iba, di ba? Parang walang nangyayari. Minsan nakakalimutan pa. Paano naman yung nangyari yung nahuli ng pandemic na nagnakaw ng delata? Di ba? Mabilis kaso niya. After 2 days, na-detain na kaagad. Di ba? Pero yung iba, nagtatago pa rin. Yes. Tago-tago. Abangan po ninyo mamaya. Mayroon palang interview sa atin si gold medalist, 2-time gold medalist Carlo Yulo. Sa long take ang mag-i-interview pero hindi naman live ata. Hindi naman. Si Cheryl, abangan nila. Yung ipapalabas natin yun. Of course, papalabas natin. Pero mag-i-interview si kung Cheryl kailan, Bose. abangan nyo kung kailan. Yes, that's why. Alright, thank you pala sa lahat ng viewers natin for joining us again on a Thursday. As usual, madami tayong pinag-usapan. Pero we have one more day. Sige nga, i-recap mo. One more day of issue. You want to put me on the spot? Sige, go, kaya mo. Go. 3, 2, 1, action! Hindi ako uto-uto. Anyway, before anything else, I'd like to leave everyone, may paalam ka na ba? Wala pa? Go na. With a quote. And the quote goes, a champion is someone who gets up when he can. From Jack Dempsey. Jack Dempsey is a champion boxer. Si Patrick Dempsey nang kilala. Guys, anatomy. Tumasang ng blood pressure ko. And that wraps up today's episode of Brunch. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. And he is Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time.